ko ang inyong gabay para sa aking paglalakbay sa panibagong kontemporaryong pangyayari sa Leyte. Kasama ko ang aking mga kapwa tagapag-ulat na si Polea, Tahan-Tahan at Gallego na naghahatid ng mas detalyadong ulat. Simulan na natin sa seguridad. Polea. Para sa usaping seguridad, ayon sa latest Summer Daily News, bumababa na ng 48% ang mga tinatawag na focus crimes ngayong unang bahagi ng 2025 kumpara noong nakaraang taon. Malaki ang binababa na kaso ng physical injury, murder, rape at theft. Ipinapakita nito ang mas epektibong pagpapatupad ng batas at kumpanya kontra krimen sa probinsya. Ito nga pala si Pulia, ang iyong tagapag-ulat. Balik sa iyo, Cordelia. Maraming salamat, Polea. Ngayon naman, dumako tayo sa susunod na paksa. Maraming nandito. Kailan ni Governor Carlos Jericho ito, Petilla, ang pagsuporta sa sektor sa pamamagitan ng digitalization program. Para sa mga paaralan, pagpapatayo ng silid-aralan, pagpapalakas ng sport development, samantala para sa ekonomiya. Ginanap noong Hunyo 25 hanggang 29, 2025 ang Leyte Fiesta Bonanza Trade Expo sa Tacloban. Pinapakita rito ang mga produkto ng MSMEs o mas kilalang Micro, Small and Medium Enterprises na tinatayang kumita ng humigit kumulang sa 4.5 million pesos. Ayun lang ang masasabi, balik sa iyo. Salamat sa iyong paglahad ng ulat, Tahan-Tahan. Ngayon, tutungan naman tayo sa isang halagang balita mula kay Gallego. Pagdating sa kalikasan, aktibo ang kampanya para sa pagpasa ng Tanawang Island Protected District Act upang maprotektahan ang yamang dagat laban sa illegal na pangingisda at pollution. Bukod dito, 3 Philippine Eagles ang muling pinakawalan sa Macanao Volcano Natural Park bilang bahagi ng rewilding program ng Philippine Eagle Foundation. Sa infrastruktura, pinapalitan ng NGCP ang 55 lumang transmission poles sa Tacloban upang makabuti ang supply ng kuryente. Kahit may